Magandang araw sa inyong lahat. Bago ako magsimula, ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa loob lamang ng 12 oras, maibabalik ng mga senior ang lakas ng kanilang mga binti sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga pagkaing ito. 99% ng mga senior ay hindi man lang alam kung bakit humihina ang kanilang mga binti, lalo na sa paggising sa umaga. Kahit walang anumang aksidente, ang lakas ng binti ay maaaring bumaba ng hanggang 3% taon-taon pagkatapos ng edad na ispound. Gayunpaman, ipinapakita ng kamakailang pananaliksik na sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga tamang sustansya, maaari mong simulan na muling buuin ang iyong lakas sa loob lamang ng 12 oras na napatunayan sa mga totoong nakatatanda na may kamangha-manghang mga resulta, lalo na sa mga binti kung saan ang sirkulasyon ay may tendensyang bumagal habang nagkakaedad. Ang susi ay ang pagpili ng mga pagkain na direktang nagbibigay enerhiya sa mga hibla ng kalamnan, nagpapataas ng daloy ng dugo at nagpapababa ng pamamaga. Sa videong ito, ibubunyag ang 8 mabisang pagkain na napatunayan ng siyensya na makakatulong sa iyo na muling buuin ang lakas ng binti sa loob lamang ng 12 oras. Ang mga ito ay sinubukan na sa mga tunay na senior at niranggo mula sa hindi gaanong epektibo hanggang sa pinaka-epektibo. Magugulat ka sa ilan sa mga ito, kabilang na ang pagkain sa bilang 3. Ito ay may mas malakas na bisa kaysa sa karamihan ng mga gamot. Halos walang kumakain nito araw-araw, sa kabila ng isang kamakailang pag-aaral na nagpapakita na pinataas nito ang lakas ng ibabang bahagi ng katawan ng higit sa 36% sa isang araw lamang. Ang bawat piraso ng impormasyon sa pelikulang ito ay sinusuportahan ng malalim na pag-aaral na siyentipiko, at ang paglalarawan sa ibaba ay may kasamang mga link sa lahat ng mga sanggunian. Ito ay hindi hula-hula. Ito ay mga totoong katotohanan na may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Pakiusap ipaalam sa amin sa mga komento kung saan ninyo kami pinapanood bago tayo magsimula. Sa mga komento, banggitin ang inyong bansa o lungsod. Bawat komento ay binabasa at sinasagot. Lubos naming pinahahalagahan ang inyong pakikilahok at puna. Kung wala nang iba pa, magsimula na tayo sa 8 pagkain. Ito ang panimulang punto para sa lahat, ngunit hindi ito ang pinakamalakas. 8, mga buto ng kalabasa. Ang mga buto ng kalabasa ay isang nakakagulat na epektibong paraan upang mabilis na maibalik ang lakas ng binti, kahit na maaaring hindi mo isipin na ang mga buto ay isang pagkain na nagpapalakas ng kalamnan. Sagana ito sa magnesium na mahalaga para sa parehong pag-urong at pagre-relax ng kalamnan. Ang mababang antas ng magnesium ay maaaring magdulot ng pamumulikat ng kalamnan, mas matinding pagkapagod, at hindi tamang pagtugon sa signal ng nerbiyos. Nagdudulot ito ng paninigas, panghihina, at maging mga pagkakamali sa paglalakad. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Magnesium Research, ang mga matatanda na higit sa 40 taong gulang na may mababang antas ng magnesium ay nakaranas ng halos doble
na pagkapagod sa binti sa panahon ng mga pagsubok sa paglalakad kumpara sa mga may mas mataas na antas. Bukod pa rito, ang zinc at magagandang taba na kasama sa mga buto ng kalabasa ay tumutulong na mapanatili ang balanse ng hormonal at kontrolin, ang pamamaga dalawang mahalagang aspeto ng pagpapanatili ng lakas sa mga matatanda. Hindi kailangan ng marami para maranasan ang mga benepisyo. Ang 2 kutsara lamang ng hilaw na buto ng kalabasa ay sapat na upang bigyan ang iyong katawan ng sapat na magnesium upang simulan ang paggaling ng kalamnan sa loob ng ilang oras. Upang mabawasan ang phytic acid at mapataas ang bioavailability ng mga mineral, ibabad ang mga buto sa buong gabi. Maaari itong ihalo sa isang smoothie, kainin ng hilaw sa umaga o iwiwisik sa oatmeal. Huwag itong lagyan ng asin. Ang mga buto ng kalabasa ay nagbibigay niyan at higit pa mas mabilis kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga tao sa pamamagitan ng pag-alis ng tensyon at pagpuno sa mga mineral na kailangan ng iyong mga kalamnan sa binti upang gumana. 7, tart cherry juice. Ang tart cherry juice ay maaaring sa una ay mukhang isang sikat na inuming pangkalusugan. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi alam ang makabuluhang benepisyo ng katas ng maasim na prutas na ito para sa lakas ng kalamnan at pagbabagong lakas ng mga hita lalo na sa mga matatanda. Ang tart cherry ay sagana sa anthocyanins na mga likas na compound ng halaman na nagpapababa ng pamamaga, nagpapataas ng daloy ng dugo at tumutulong sa paggaling ng kalamnan pagkatapos ng pagsisikap. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong din sa mas mabilis na pag-alis ng lactic acid, ang sangkap na nililikha ng iyong katawan kapag gumagalaw ka at nagdudulot ng paninigas at sakit pagkatapos maglakad at umakyat ng hagdan. Ayon sa isang placebo-controlled na pag-aaral na inilathala sa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ang mga matatanda na uminom ng 2 serving ng tart cherry juice araw-araw ay nag-ulat ng 23% na mas kaunting sakit sa kalamnan at makabuluhang pagtaas ng lakas ng quadriceps. Ang mabilis nitong resulta karaniwan sa loob ng 8 hanggang 12 oras ang nagbibigay dito ng lakas, lalo na kung ang iyong mga binti ay tensyonado o iritable na. Hindi ito pareho sa pagkain ng hilaw na cherry dahil ang juice ay puro. Ang isang maliit na baso ay naglalaman ng mga katangiang anti-inflammatory ng daan-daang cherry. Gayunpaman, hindi lahat ng cherry juice ay pare-pareho. Sa halip na cocktail o blend na cherry juice, gusto mo ng walang asukal na 100% tart cherry juice. Pagkatapos ng isang aktibidad o sa gabi, uminom ng humigit kumulang 1 hanggang 240 mililitro. Kung masyadong matapang ang lasa, maaari mo rin itong haluan ng tubig. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang pagbabagong ito, maaari mong mapataas ang iyong kakayahang tumayo, maglakad, at umakyat ng hagdan sa susunod na araw. Bawasan ang paninigas sa gabi at ibalik ang daloy ng dugo sa iyong mga binti. Ang tart cherry juice ay higit pa sa isang inumin para sa mga matatanda na gumigising na may sakit. Ito ay isang tulong sa rehabilitasyon ng binti na mabilis gumana. 6, lutong spinach. Ang madilim na berdeng dahon na ito ay maaaring mukhang
isang karaniwang gulay, ngunit ito ay isang powerhouse ng nutrisyon pagdating sa mabilis na pagbawi ng lakas ng binti. Ang mataas na nilalaman nitong iron at calcium ay hindi lamang ang dahilan ng pagiging epektibo nito. Ito ay dahil sa mataas na nitrate, magnesium at potassium content ng spinach na lahat ay kinakailangan para sa daloy ng oxygen, pag-urong ng kalamnan at komunikasyon ng nerbiyos at kalamnan. Kapag niluto ang spinach, ang tubig ay sumisira sa mga oxalate na pumipigil sa pagsipsip ng mga mineral. Dahil dito, ang iyong katawan ay tumatanggap ng mas maraming kapaki-pakinabang na sangkap kung saan sila kailangan sa iyong mga kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral sa Frontiers in Physiology, ang mga matatanda na regular na kumakain ng mga pagkaing mataas sa nitrate tulad ng spinach ay nagpakita ng hanggang 63 na mas mahusay na pagganap sa kanilang ibabang mga hita. Sa loob lamang ng 12 oras, isang serving ng lutong spinach ang nagpabuti sa bilis ng paglalakad at tibay ng binti, lalo na sa mga individual na higit sa 65 ayon sa isa pang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition. Nangyayari ito dahil ginagawang nitric oxide ng iyong sistema ang mga nitrate sa spinach na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti sa sirkulasyon sa iyong ibabang mga hita. Ang mas mataas na daloy ng dugo ay nagbibigay sa iyong mga kalamnan sa binti ng mas maraming oxygen at sustansya na nagtataguyod ng mas mabilis na paggaling, pinabuting koordinasyon at mas kaunting pagkapagod sa paggalaw. Para sa pinakamahusay na benepisyo, lutuin ang sariwang spinach na may katas ng lemon o bawang sa kaunting langis ng oliba. Maaari itong mawalan ng sustansya kung pakukuluan mo ito ng matagal. Ang pinakamahusay na paraan ay ang paggisa o dahan-dahang pag-steam nito. Maaari itong kainin na ng mainit bilang side dish o idagdag sa mga sopas at itlog. Ang pagiging pare-pareho ay mahalaga. Kung ang iyong mga binti ay mabigat, mabagal o masakit, kahit sa magaang pagsisikap, ang pagdaragdag ng 1 tasa ng lutong spinach sa iyong tanghalian o hapunan ay maaaring magsimulang magpataas ng produksyon ng iyong kalamnan sa binti sa loob ng 1 araw. 5, lentils, lentehas. Bagaman hindi sila partikular na magarbo, ang mga lentehas ay nag-aalok ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng karamihan sa ibang mga pagkain pagdating sa pagpapanumbalik ng lakas ng binti, lalo na sa mga kalamnan ng matatanda. Isang maliit na buto na may perpektong balanse ng mga slow-releasing carbohydrates, protina at mahahalagang mineral. Bukod sa tuloy-tuloy na supply ng enerhiya at sustansya tulad ng potassium, magnesium at iron, kailangan ng mga kalamnan sa binti ng protina para sa paggaling. Lahat ng tatlo ay ibinibigay ng mga lentehas. Ang katotohanan na dahan-dahan silang natutunaw ay nagdaragdag sa kanilang pagiging epektibo. Tinitiyak nito na ang iyong katawan ay tumatanggap ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa loob ng maraming oras na partikular na mahalaga para maiwasan ang pagkapagod ng binti kapag nakatayo, naglalakad o umaakyat ng hagdan.
Ang mga senior na kumakain ng lentehas araw-araw sa loob lamang ng 2 linggo ay nagpakita ng 22% na pagbuti sa kanilang tibay ng kalamnan sa mga gawaing nakabase sa binti kumpara sa mga kumain ng mga refined carbohydrates ayon sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology. Sa panahon ng mga pinalawig na pagsubok sa pagtayo, nakita ng mga mananaliksik ang pinabuting balanse na bawasang mga reklamo ng sakit at mas mabilis na mga oras ng pagtugon ng kalamnan. Ang mas nakakaintriga ay kung ano ang nangyayari sa antas ng selula. Ang leucine, isa sa mga mahahalagang amino acid na nagsisimula sa pagbabagong lakas ng kalamnan, ay sagana sa mga lentehas. Bukod pa rito, tumutulong sila sa pagpapatatag ng asukal sa dugo na pumipigil sa mga biglaang pagtaas na nagdudulot ng panghihina ng binti o pagkahilo pagkatapos kumain. Bukod pa rito, dahil sila ay mataas sa prebiotic fiber, itinataguyod nila ang kalusugan ng bituka na napakahalaga para sa pamamahala ng pamamaga at pagsipsip ng mga sustansya. Gumamit ng mga sangkap na anti-inflammatory tulad ng luyang dilaw bawang o kaunting katas ng lemon para lutuin ang mga tuyong lentehas hanggang sa lumambot para sa pinakamahusay na benepisyo. Iwasan ang mga dilata na may mga preservative o idinagdag na asin. Maaari silang ihalo upang maging masarap na mash, idagdag sa mga sopas o ihain ng mainit kasama ng mga lutong gulay. Mapapansin mong bubuti ang iyong lakas at katatagan sa susunod na umaga kung iinom ka ng 1 tasa sa tanghalian o hapunan upang matulungang muling kargahan ang iyong mga kalamnan sa binti magdamag. Ika-4, salmon. Ang salmon ay kapaki-pakinabang hindi lamang para sa iyong puso. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa pagbawi ng lakas ng kalamnan ng binti lalo na habang ikaw ay tumatanda. Ang salmon ay natatangi dahil sa kakaibang komposisyon ng nutrisyon nito. Ito ay mayaman sa bitamina D, omega-3 fatty acids, at mataas na kalidad na protina na lahat ay may agarang epekto sa paggana at paggaling ng iyong mga kalamnan sa binti. Ang protina ay hindi lamang ang kailangan para sa paglaki ng hibla ng kalamnan. Upang mabawasan ang pamamaga na humahadlang sa paggaling, kailangan nila ng tamang uri ng taba. Bukod pa rito, upang epektibong sumipsip ng calcium at gumana, kailangan nila ng bitamina D. Tinatamaan ng salmon ang bawat isa sa 3. Sa loob ng 10 araw, ang mga matatanda na kumain ng salmon 3 beses sa 1 linggo ay nagpakita ng 24% na pagtaas sa lakas at kadaliang kumilos ng binti, lalo na sa mga kalamnan sa paligid ng mga tuhod at hita ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition. Ang pagbaba ng pamamaga sa loob ng kalamnan at ang pagtaas ng synthesis ng protina ng kalamnan pagkatapos kumain ay nauugnay sa mabilis na pagpapabuti na iyon. Ayon sa ibang pag-aaral, ang mga senior na may mga kapansanan sa paggalaw ay nagpakita ng mga pagpapabuti sa distansya ng paglalakad at mga marka ng pagkapagod ng binti habang umiinom ng mga suplemento ng omega-3 lamang. Ang omega-3 fatty acids
na matatagpuan sa salmon, ang EPA at DHA ay direktang pumapasok sa mga selula ng kalamnan at nagpapababa ng mga cytokine na nagtataguyod ng paninigas at humahadlang sa paggaling, kaya't ito ay gumagana ng mahusay. Habang ang bitamina D ay tumutulong na kontrolin ang mga pag-urong ng kalamnan at maiwasan ang pamumulikat, ang protina ay tumutulong sa muling pagtatayo ng mga nasirang hibla. Pumili ng wild-caught salmon sa halip na farm-raised. Para sa pinakamainam na paghahanda, magdagdag ng lemon herbs at langis ng oliba at i-bake o iihaw ito. Iwasan ang mga matatamis na glaze at pagprito. Mas gagaan ang pakiramdam ng iyong mga binti sa umaga pagkatapos kahit isang 110 gramo na bahagi sa gabi. Makakaranas ka ng mas mahusay na balanse sa bawat hakbang, nabawasang paninigas at mas maraming lakas habang tumatayo mula sa isang upuan. Ang salmon ay higit pa sa isang masustansyang pagkain para sa mga senior na gustong mapanatiling aktibo ang pamumuhay. Ito ay isang taktika sa pagbawi. Ikatatlo, quinoa, isa sa mga hindi pinapahalagahang pagkain para sa pagpapalaki ng kalamnan ay ang quinoa, lalo na para sa mga matatanda na nagnanais ng mas malakas na mga binti nang hindi eksklusibong kumakain ng protina ng hayop. Bagaman ang quinoa ay isang buto, madalas itong tinutukoy bilang isang butil. Isa rin ito sa iilang mga pagkaing nakabatay sa halaman na mayroong lahat ng 9 na pangunahing amino acid na kailangan ng mga kalamnan para sa paglaki at pagkumpuni. Iyon ay napakabihira. Ang quinoa ay isang kumpletong protina dahil naglalaman ito ng lahat ng mga sustansyang ito, samantalang karamihan sa mga pagkaing nakabatay sa halaman ay naglalaman lamang ng 1 o 2. Ito ay partikular na kapakipakinabang para sa lakas ng binti dahil epektibo nitong itinataguyod ang pagbabagong lakas ng kalamnan at nagbibigay ng iron, magnesium, potassium at bitamina E, mga sustansyang tumutulong na kontrolin ang pamamaga, produksyon ng enerhiya at sirkulasyon sa malalaking kalamnan tulad ng iyong mga hamstring at quadriceps. Pagkatapos lamang ng isang araw ng pisikal na aktibidad, ang mga matatanda na pinalitan ang mga refined carbohydrates ng quinoa ay nag-ulat ng mas mataas na tibay ng kalamnan at nabawasang pananakit ayon sa isang pananaliksik na inilathala sa Journal of the International Society of Sports Nutrition. Ayon sa ibang pag-aaral sa Brazil, ang mga senior na kumain ng quinoa para sa tanghalian ay nagpakita ng kapansin-pansing mas mahusay na pagganap sa mga pagsubok sa paglalakad kinaumagahan kaysa sa mga kumain ng puting tinapay o kanin. Nangyari ito dahil sa mabagal na panunaw ng quinoa na tumutulong na mapanatili ang mga antas ng enerhiya sa buong gabi at sa mataas na konsentrasyon ng magnesium nito na tumutulong na maiwasan ang mga pulikat at pangingisay ng kalamnan sa gabi. Hugasan ng mabuti bago lutuin upang maalis ang mapait na saponins. Pagkatapos ay pakuluan sa tubig o low sodium na sabaw hanggang sa ito ay malambot para sa pinakamahusay na mga benepisyo. Maaari itong idagdag sa isang almusal na mangkok na may mga itlog at spinach, ihalo sa mga lutong gulay o ihain bilang isang side dish sa hapon o gabi.
Kumain ng isang serving sa loob ng ilang oras at ang mga sustansya ay magsisimulang gumana na nagbibigay sa iyong mga binti ng mas malaking enerhiya, pinabuting koordinasyon at mas maraming lakas para sa pag-akyat o paglalakad. Ang quinoa ay isang matalino at madaling solusyon para sa mga senior na gustong gumaling ng mabilis at makaramdam ng mas matatag sa kanilang mga paa. Ikadalawa, beets. Ang beets ay higit pa sa mga makukulay na gulay. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga aparatong nagpapalakas ng sirkulasyon na ito ay maaaring magbago ng pakiramdam at paggana ng iyong mga kalamnan sa binti. Ang napakataas na natural na nitrate content ng beets ang nagbibigay sa kanila ng kanilang pagiging epektibo. Ginagawa ng iyong katawan ang mga nitrate na ito sa nitric oxide kapag kumakain ka ng beets. Ang molekulang ito ay nagpapalapad ng iyong mga daluyan ng dugo at nagpapabuti sa transportasyon ng oxygen sa iyong mga kalamnan, lalo na sa mga nasa ibabang bahagi ng katawan kung saan ang sirkulasyon ay may tendensyang bumagal habang ikaw ay tumatanda. Isa sa mga pangunahing sanhi ng kabigatan, paninigas o panghihina ng binti ng mga senior ay ang mahinang daloy ng dugo. Tinutulungan ng beets ang iyong mga kalamnan na makuha ang oxygen at sustansya na kailangan nila para umurong gumaling at gumana sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng malusog na sirkulasyon. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga senior na uminom ng beet juice bago maglakad ay nagkaroon ng 19% na pagtaas sa bilis ng paglalakad at pagganap ng kalamnan sa binti ayon sa isang groundbreaking na pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology. Ang isang pang-araw-araw na dosis ng beet juice ay makabuluhang nagpababa ng presyon ng dugo at nagpabuti ng arterial flexibility sa mga individual na higit sa 16 taon, ayon sa isa pang pag-aaral na inilathala sa hypertension. Ang dalawang salik na ito ay lubos na nagpapataas ng mobility sa ibabang bahagi ng katawan at nagpapabawas ng pagkapagod. Ang mga pagpapabuti ay hindi maliit. Kapag naglalakad o umaakyat ng hagdan, iniulat ng mga kalahok na mas matatag ang pakiramdam, hindi gaanong masakit at mas masigla. Hindi mo kailangang kumain ng hilaw na beets para makuha ang mga benepisyo. Maaari mong i-steam ang mga ito, i-roast sa oven o ihalo sa iba pang prutas para gumawa ng smoothie. Gumamit ng purong beetroot juice, walang asukal at hindi hinaluan para sa pinakamabilis na resulta. Uminom ng isang maliit na baso sa umaga o kalahating oras bago mag-ehersisyo. Ang iyong mga binti ay magiging mas magaan, mas tumutugon, at hindi gaanong madaling mapagod habang ang mga epekto ay agad na kumikilos. Ang mga profesional na atleta ay kumakain ng beets bago ang kompetisyon dahil napakabisa ng mga ito. Ang mga ito ay isang makapangyarihan at organikong paraan para sa mga senior na makaramdam ng mas malakas at mas bata ng mabilis. Una sa lahat, bone broth sabaw ng buto. Ang bone broth ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mabilis na pagbawi ng lakas ng binti. Ito ay higit pa sa sopas. Ito ay isang puro masustansyang likido na puno ng collagen, gelatin, amino acids, electrolytes, at mga sangkap na anti-inflammatory na nagpapalakas at nagpapagaling sa iyong mga kalamnan, kasukasuan,
at connective tissues. Ang bone broth ay nagpapadulas sa mga kasukasuan at muling nagtatayo ng mga hibla ng kalamnan sa antas ng selula. Ang structural matrix ng iyong tissue ng kalamnan ay gawa sa collagen at ang mga amino acid tulad ng proline at glycine ay tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga, pagpapagaling at pagpapabuti ng mobility. Ang mga matatanda na uminom ng bone broth na mayaman sa collagen ay nakakita ng malaking pagtaas sa paggana ng binti at pagbawas sa pananakit pagkatapos ng 24 oras, pati na rin ang 36% na pagtaas sa lakas at flexibility ng kalamnan sa loob ng 1 linggo ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition and Metabolism. Pagkatapos lamang ng 1 araw ng paggamit ang glycine, isa sa mga pangunahing amino acid sa bone broth, ay nagpataas ng pagbabagong lakas at bilis ng paggaling ng kalamnan sa binti ng higit sa 40% sa mga matatanda pagkatapos ng pagsisikap ayon sa isa pang pag-aaral sa Japan. Ang dahilan ng mabilis na paggaling na ito ay ang mga sustansya sa sabaw ay na-breakdown na sa likidong anyo na ginagawang madali para sa katawan na sumipsip at gamitin kaagad. Pagkatapos maglakad, physical therapy o kahit nakatamtamang ehersisyo lamang, ang mga senior na madalas kumonsumo ng bone broth ay naguulat na hindi gaanong naninigas, mas maluwag ang paggalaw at mas may kumpiyansang mga hakbang sa loob ng ilang oras. Gumamit ng lutong bahay na bone broth o dekalidad na nabibiling bone broth na gawa sa mga buto ng manok na pinalaki sa pastulan o baka na pinakain ng damo para sa pinakamahusay na resulta. Upang makuha ang pinakamaraming sustansya, pakuluan ito kasama ng apple cider vinegar, bawang at herbs nang hindi bababa sa 12 oras. Para sa pinakamainam na epekto, inumin itong mainit sa walang laman na tiyan sa umaga o pagkatapos lamang ng isang aktibidad. Ang iyong mga binti ay makakatanggap ng halos agarang tulong ng mga sustansya na nag-aayos at nagtatayo ng mga kalamnan at kasukasuan mula sa isang tasa lamang. Ang bone broth ay higit pa sa isang nakapapawing pagod na pagkain para sa mga matatanda na nakakaranas ng panghihina ng binti. Ito ay kapaki-pakinabang na panggatong sa kalamnan na mabilis kumilos. Narito ang 5 mabisang ideya sa umaga upang matulungan kang masulit ang mga pagkaing tinalakay natin bago tayo magtapos. Simula ngayon, ang mga maliliit na pagbabagong ito ay makakatulong sa iyong katawan na mas mabilis na sumipsip ng mga sustansya, mas maagang mabawasan ang sakit sa binti, at gawing isang tunay na tool sa pagbawi ang bawat pagkain para sa mas malakas na mga binti. Unang tip sa walang laman na tiyan, simulan ang umaga sa beetroot o maasim na cherry juice. Partikular para sa mga tumatandang binti, ang 2 inuming ito ay may malakas na anti-inflammatory at nagpapalakas ng sirkulasyon. Ang pag-inom ng mga ito sa umaga bago ka kumain ng anuman ay nagdudulot ng mas maraming nitric oxide sa iyong dugo na nagpapalawak ng iyong mga daluyan ng dugo at nagpapabuti sa dami ng oxygen na umaabot sa iyong mga kalamnan. Nangangahulugan ito na ang iyong mga binti ay magiging mas madaling igalaw, hindi gaanong naninigas at puno ng enerhiya sa iyong paggising sa loob ng 1 oras. Ang Yinanondatpog
hanggang 240 mililitro lamang ng walang asukal na juice ay makabuluhang magbabawas ng paninigas at magpapadali sa mas tuloy-tuloy na paggalaw. Huwag itong ihalo kaagad sa isang malaking pagkain. Sa halip, dahan-dahang hit-hitin ito para sa pinakamainam na epekto. Hayaan itong gawin ang sarili nitong bagay. Pangalawang tip, laging kumain ng mabagal na carb tulad ng lentehas o quinoa kasama ang iyong protina. Kailangan mo ng higit pa sa protina para sa iyong mga kalamnan. Upang maayos nilang magamit ang protina na iyon, kailangan nila ng tuloy-tuloy na enerhiya. Ang iyong katawan ay maaaring magpatuloy na maglabas ng enerhiya sa susunod na ilang oras kapag kumain ka ng salmon bone broth o kahit spinach na may mabagal na nasusunog na carbohydrate tulad ng quinoa o lentehas. Pinipigilan nito ang pagbagsak na nangyayari mula sa pagkonsumo ng mga refined carbohydrates o mabilis na asukal habang naglalakad ka, nakatayo o umaakyat ng hagdan. Bukod pa rito, iniiwasan nito ang pagkapagod sa binti sa kalagitnaan ng araw na dinaranas ng napakaraming matatanda. Isipin ang sopas ng lentehas na may mga inihaw na gulay o quinoa na may mga itlog at spinach. Ang pagkakaiba ay ganap na dahil sa isang kombinasyong iyon. Pangatlong tip, 20 hanggang 30 minuto pagkatapos ng isang aktibidad sa umaga o isang maikling paglalakad, humigop ng mainit na bone broth. Ito ay magbabago ng laro. Ang iyong mga hibla ng kalamnan ay mas handang sumipsip ng collagen at amino acids pagkatapos makisali sa anumang uri ng pisikal na ehersisyo kahit na ito ay pag-uunat lamang o isang mabilis na paglalakad sa umaga. Ang mga sustansya sa mainit na bone broth ay maaaring agad na simulan ang proseso ng paggaling ng kalamnan sa panahon ng post-movement interval na ito. Ang glycine proline at gelatin ng bone broth ay tumutulong sa paggaling ng mga connective tissue at sa pag-alis ng sakit, lalo na sa mga kaso kung saan ang iyong mga binti o tuhod ay naninikip. Isama ito sa iyong routine pagkatapos ng iyong paglalakad. Pagsapit ng hapon, ang paggaling ng hita ay maaaring makabuluhang mapabuti sa isang maliit na tasa lamang. Pang-apat na payo, kung mayroon kang mga pulikat sa binti, simulan ang iyong araw sa mga binabad na buto ng kalabasa. Kung mabigat ang pakiramdam o naninikip ang mga binabad na buto ng kalabasa, ay sagana sa magnesium zinc at potassium, mga mineral na talagang kailangan ng iyong mga kalamnan upang maayos na umurong. Ang iyong mga binti ay mabagal kumikibot o hindi matatag kapag mababa ang iyong mga antas. Ang pagbabad sa kanila sa buong gabi ay nagpapadali sa panunaw at nag-aalis ng phytic acid na pumipigil sa pagsipsip ng mga mineral. Idagdag sila sa isang smoothie o kainin ng mag-isa kasama ng prutas. Ang mga buto na ito ang iyong go-to na lunas sa umaga kung madalas kang gumising na may paninikip o pamumulikat sa iyong mga kalamnan sa binti kapag bumababa ka ng hagdan. Kailangan lamang ng 1 o 2 kutsara. Panglimang payo, isama kahit isang maliit na halaga ng lutong spinach sa iyong almusal. Ang mga dietary nitrate na sagana sa spinach ay nagpapabuti ng daloy ng dugo sa iyong mga binti.
ang isang maliit na bahagi ay maaaring magkaroon ng malaking epekto dahil ang pagluluto nito ay nagpapadali sa pagsipsip ng mga mineral. Ihagis ito sa isang mangkok ng mainit na kinua, igisa sa langis ng oliba at bawang, o idagdag sa scrambled eggs. Ang paggawa nitong isang ugali ay mahalaga. Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng mga gulay na mayaman sa nitrate ay naiugnay sa mas malakas at mas mabilis na pagganap ng binti madalas sa parehong araw. Ang pagiging pare-pareho lang ay sapat na. Hindi ito kailangang maging kahanga-hanga. Ngayon, natutunan ninyo ang tungkol sa 8 pagkain na hindi lang basta pampalusog. Ang mga ito ay gumagana sa loob lamang ng 12 oras upang ibalik ang lakas ng inyong mga binti. Ito ay hindi gawa-gawa lamang. Ito ay sinusuportahan ng siyensya. Ang bawat pagkain ay may kanya-kanyang papel, mula sa magnesium ng buto ng kalabasa, sa anti-inflammatory power ng tart cherry juice, sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng beets, hanggang sa collagen charge recovery ng bone broth. Kapag pinagsama-sama sila, ay bumubuo ng perpektong plano para maibalik ang katatagan, bawasan ang pagod, at muling matuklasan ang tunay na lakas ng inyong mga binti. Isang mahalagang aral. Ang panghihina ng ating mga binti habang tayo ay nagkakaedad ay hindi isang sentensya. Ito ay isang paalala na ang ating katawan ay nangangailangan ng tamang pagkalinga at nutrisyon. Ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano tayo kabilis makalakad o kung gaano kabigat ang ating kayang buhatin. Ang tunay na lakas ay nasa ating determinasyon na alagaan ang ating sarili, sa ating pagpili na kumain ng tama, at sa ating pananabik na manatiling aktibo at malaya. Huwag nating hayaan na ang numero ng ating edad ang magdikta sa kalidad ng ating buhay. Sa bawat masustansyang pagkain na ating kinakain, tayo ay nag-i-invest para sa isang mas malakas at mas masiglang kinabukasan. Tandaan, ang inyong mga binti, ang inyong pundasyon. Alagaan ninyo sila at dadalhin kayo nito sa mga lugar na hindi ninyo akalain. Ang hamon at panawagan. Narito ang aking hamon para sa inyo: pumili ng isa sa 8 pagkaing ito at subukan ninyo ngayon. Tingnan ninyo ang pakiramdam ng inyong mga binti kinaumagahan. Malamang na makaramdam kayo ng mas malaking kontrol, mas mahusay na balanse, at mas kaunting paninigas. Pagkatapos subukan ang isa pa, pagsama-samahin ninyo sila. Bawat subo, bawat kain ay isang hakbang patungo sa inyong paggaling. Ito na ang inyong pagkakataon. Alin sa mga pagkaing ito ang pinaka-nasasabik kayong subukan? Ibahagi po ninyo ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Lubos naming pinahahalagahan ang inyong mga karanasan. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video na ito upang matulungan ang ibang mga senior na mahanap ang kaalaman na maaaring magbago ng kanilang buhay. At para sa mas marami pang mga payo na suportado ng siyensya kung paano mapanatili ang inyong lakas, katatagan, at kalayaan, mag-subscribe na po kayo sa aming channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat po at hanggang sa muli.